Morning mga kamisteryo. Ngayon, pag-usapan natin itong ngayon, yung grupo ni Kibuloy, tsaka yung mga DDS ito. Tuwan-tuwa sila, akala nila magtatagumpay sila sa ginagawa nila. Di ba, noong makaraan, puro sila rally. Campaign rally ni Duterte sa Cebu. Tapos itong nakaraang araw, yung Justice for SMNA event, o kay Kibuloy. Diba? Tuwan-tuwa sila, akala nila EDSA na. Kung makapanghikayat sila. Akala mo, tagumpay na sila. Hoy, hindi na mauulit yung pinapangarap niyo makabalik. Hindi kami papayag. Pero pa nga din, yung parang siraulong babae na sa US, di ba? Yung may salamin na napagkalaki-laki. May nanawagan na magsumama na raw yung mga pulis at military. Gusto yata makulong nito eh. O kaya nakasuhan, katulad ng isang general nagpakalat ng mga fake news. Itong babaeng to nasa Amerika, puro fake news lang to eh. Malakas loob niya kasi nasa Amerika siya. Saka yung mga vloggers ng mga DDS sa ni Kibuloy, kasanib-sanib pwersa para pabagsakin ng gobyerno. O gusto nila palitan na, mag-EDSA na ulit. Hindi na mangyayari po yung matalino kami mga Pilipino. At matalino kaming bumoto sa aming mahal na Pangulong PBBM. Ano lang ang agenda nyo kasi, kaya gusto nyo pa ba si PBM para maupo na si Sara Duterte, di ba? Para yung mga kaso nyo, ma-absuelto kayo. Pinakabagan na yan, dahil malabo naman mangyari yung gusto nyo, iharapin nyo yung kaso nyo. Ganun lang yung kasimple yun eh. Kaya di pagka hindi kayo guilty, mag-dismiss, hindi wala kayong kasalanan. Pero kung may kasalanan, di kulong. Yun lang naman. Ganun lang kasimple yun. Binibigyan kayo ng pagkakataong pagtanggol sa sarili nyo, hindi nyo ginawa. Kaya anong gusto nyo? Susunod lang sa inyo? Hindi mo pwede yun, may batas tayo eh. Wala nang ginalaman ng ating mahal na Pangulo niyan sa mga problema niya. Personal niyang problema yan eh. Nakikibuloy. Ang problema ng Kibuloy, yung mga miyembro niya na nagreklamo laban sa kanya. Anong kinalaman ng gobyerno dyan? At ba't gusto niyong paubain? Diba? Gusto niyo kasi makabalik sa pwesto. Yun. Dapat ayusin niya eh, kasi personal niya eh. Hindi kayo pakikialaman ng gobyerno dyan eh. Ang trabaho ng gobyerno, paunlo rin ng ating bansa. Hindi yung personal niyang buhay. Kasi siya, presidente ng buong bayan, hindi ng ilang tao lang. Presidente po siya ng buong Pilipinas. Hindi ng mga kapangyarihan mga tao. Ng buong Pilipinas po. Tandaan niyo yan. Ang trabaho lang ng gobyerno natin, ipatupad yung batas. At yun naman nakikita ng ating Justice Secretary na si Boying Rimulya, no? Kasi binasa nila yung petition for review at nakita talaga nilang may ebidensya laban kay Kibuloy. Kasi nakita na ng pinagtatakpan ng taga Davao. Kaya ngayon, kakasuhan na. Ikasampa na ng kaso. Sabi nga ni Justice Secretary Boying Rimulya, mabigat na desisyon yun. Pero kailangan nilang gawin dahil may ebidensya. Hindi niya pwedeng matakot si DOJ Secretary. Cavite niya, matapang ang mga taga-Cavite. Hindi niya pwedeng paikutin mga taga-Cavite. Lalo, Rimulya yan. Sanay na yan sa mga ganyan. Hindi niya pwedeng takot-takotin ang mga ganyan. Tatay-tahimik lang si DOJ Secretary Rimulya, pero matapang ang mga yan. Hindi niya kayang sindakin. Sinasabi ko sa inyo, mga taga-Cavite, matapang. Ngayon, tatamaan kayo. Gusto niyo, sa people power na ulit. Kalukuhan niyo, wala nang sasama sa inyo. Nasabi ko sa inyo. Harapin niyo yung kaso niyo. Kasi personal naman yan eh. Hindi naman na political issue yan eh. Ba't may involve ang ating mahal na Pangulo at pabagsakin niyo? Kalukuhan niyo talaga, napakababaw ng issue niyo. Ayaw niyo lang harapin yung kaso niyo simple nga lang sinasabi, di ba? Umarap ka, pagtanggol mo yung sarili mo. Ganun lang yun, kasimple. Hindi yung magtatabag kayo ng EDSA na naman. Justice for Kibuloy, Justice for SMNI. May due process tayo, mag-antay kayo. Hindi ko pwede, hindi ko obra yun. Maghihikayat kayo. Wala na kayong mauto ngayon, sinasabi ko sa inyo. Meron yung mga ilan, yung mga bayaran, kung meron man, tsaka yung mga pailan-ilan na naniniwala pa sa inyo. Pero 1,000,000 pa pangarapin nyo, wala, hindi aabot yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan.
Eh, dun nga sa press conference ni dating Presidente Digong, advice siya pa nga kay Kibuloy, di ba? Magpa-aresto ka na lang, tsaka, o kaya magpakulong ka na lang. Yun ang sinabi niya, di ba, sa press conference niya. Hindi niya na pinagtatanggol si Kibuloy, hindi siya nakikialam. Advice siya pa nga, pa-aresto ka, pakulong ka. Di ba? Eh, yun naman talagang tama harapin mo yung kaso mo. Hindi yung manawagan ka ng patalsikin ng ating gobyerno na malabong mangyari yun. Dahil buo ang suporta ng mga Pilipino kay PBBM. Pati yung mga liberal party sumusuporta sa kanya. Kaya lang itong mahilig manggulo. Yan ang totoo, ang hilig ng manggulo. Kaya ako lang naman po nababanggit to para maging aware yung mga kapwa natin Pilipino. Huwag magpapaniwala sa mga kakampi nitong mga vloggers. Kasi yung mga kakampi nitong vloggers, walang ibang ginawa kundi manggulo. Manggulo araw-araw, paulit-ulit, anli. Di ba? Eh, pag nagkagulo naman, tatakas yung mga yan Pupunta ng ibang bansa kung saan magtatago yung mga yan. Parang yung vlogger na babae sa Amerika, yung siraulo na yun na madaldal, ang ingay-ingay, di ba? Walang ginawa araw-araw kundi manggulo. Umaga, tanghalian, gabihan, may midnight stock pa. Manggugulo. Di ba? Eh, pag nagkagulo po, pupunta dito sa Pilipinas yan. Hindi. Andun lang yan. Agenda na para manggulo. Hindi kasi nabibigyan ng posisyon. Kaya yung gusto nyo mangyari, mga vloggers, mga company itong grupo na to, nila kay Biloy, tsaka ni Digong, hindi na mangyari yung gusto nyo na people power ulit. Hindi na. Ano makikinabang dyan? Hindi naman mga Pilipino. Kundi kayo lang, yung mga ilang may impluensya. Diba? Hindi na po mauulit yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi rin kami papayag. At kukunti na ang supporters nyo. Hindi nyo na kayang ibalik ang panggugulo sa Pilipinas. Ang matatalino na po ang mga Pilipino kaya hindi na pagagamit sa mga katulad ninyo na gusto magpabagsak at mag-people power na naman. Hindi na po mauulit yun. Sinasabi ko sa inyo. Dahil ang kawawa lang, yung mga Pilipino, yung mga ordinaryong mamayan. Ayaw na ng mga Pilipino sa ganyan, people power, tsaka mga pag-aaklas. Sawang-sawa na po yung mga Pilipino sa ganyan. Kasi nakita naman natin yung mga nakaraan, wala nangyari. Ang nakinabang lang, yung mga ilang may influensyang tao. O hanggang dito na lang po mga kamisteryo. Hanggang sa muli, please like and share my video and please subscribe to my channel.